Pinakikintab ko ang pilak na tray habang tinitiyak na walang kahit isang mansa ng alikabok ang sisira sa ningning ng salamin sa aking harapan. Ipinilig ko ang aking ulo upang masdan ang sariling refleksyon. Pagod, ngunit nananatiling tuwid ang aking tayo sa gitna ng maranyang silid ng Montecillo Club. Pirpirmahan mo ang pag-aming ito na ikaw ang nagnakaw ng pondo, Stella? O sisiguraduhin kong sa sementeryo na pulutin ang bangkay ng kapatid mo bukas ng umaga? Ang boses ni Doña Esperanza ay parang yelo na bumaon sa aking likuran. Hindi ko binitiwan ang basahang hawak ko. Dahan-dahan akong lumingon upang harapin ang babaeng itinuring kong pangalawang ina sa loob ng halos 10 taon. Kasabay niyang pumasok si Sonia na may hawak na mamahaling panyo habang nagpapanggap na pinatutuyo ang mga luhang, hindi naman talaga sumibol sa kanyang mga mata. You don't understand, Stella. I trusted you. Ang boses ni Sonia ay nanininig sa kunwaring pighati, isang pag-arte na kayang manlinlang ng kahit sinong hindi nakakakilala sa kanya. Pamilya pa rin naman ang turing ko sa'yo, kahit katulong ka lang dito. Pero bakit mo kami ninakawan para lang sa bisyo ng kapatid mo? Don't make this hard for us. Pirmahan mo na yan para hindi na lumaki ang gulo. Huwag mong peeralin ang yabang mo, Stella. Sumingit si Doña Esperanza. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinutulak ang papel sa aking harapan. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil sa pamilya Montecillo, matagal lang nabulok sa kalsada ang pamilya mo. Ang isang pirma mo rito ay magliligtas sa kapatid mo mula sa mga kamay ni Danilo. Huwag kang maging makasarili dahil sa pride mo. Mula sa labas ng pintuan, narinig ko ang nagmamadaling tinig ng event coordinator ng club. Stella, nasaan na ang mga basa ng champagne? Mag-uumpisa na ang anibersaryo ng club sa loob ng 5 minuto. Kailangan na nating ilabas ang mga yang ngayon din. Hindi ako sumagot sa coordinator. Nanatili ang aking tingin sa puting papel na nakalatag sa ibabaw ng marangyang lamesa. Ito pala ang kabayaran ng lahat ng taon ng aking katapatan. Inialay ko ang aking kabataan, ang aking talino, at ang aking buong buhay upang palaguin ang pananalapi ng kanilang negosyo. Ngunit sa isang saglit ng kagipitan ay itinapon nila ako sa putik upang iligtas ang kanilang sariling maruruming pangalan. Ang aking awa at pagmamahal sa pamilya ay ginamit nilang patibong upang gawin akong pain. Ang aking samatayan sa harap ng batas ang kanilang magiging kaligtasan. Isang dahan-dahan at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Walang luha, walang panginginig ng mga daliri. Kinuha ko ang mamahaling pluma na ginto sa ibabaw ng lamesa at marahang inilagay ang aking pirma sa ilalim ng kasulatan. Ayan na po, Doña Esperanza. Ang aking boses ay patag, walang emosyon, tulad ng hangin sa loob ng silid pulungan. Malinis ang pagkakapirma ko, tulad ng pagkakalinis ninyo sa sarili ninyong mga kamay, mula sa dumi ng transaksyong ito. Nagpalitan ng tingin ang mag-ina, bakas ang ginhawa, at ang lihim na tagumpay sa kanilang mga mata. Agad na hinablot ni Doña Esperanza ang papel at walang sabi-sabing tumalikod upang lumabas ng silid. Kasunod si Sonia na nag-iwan ng isang mapang-uyang na tingin sa akin. Nang marinig ko ang mabigat na tunog ng pagsasara ng pinto, dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa ilalim ng pilak na tray na aking pinapakintab kanina. Doon, nakatago ang aking telepono. Ang maliit at pulang ilaw ng recording application ay patuloy na kumukurap sa dilim. Inihinto ko ang pagre-record. Ang bawat salita ng pagbabanta ni Doña Esperanza, ang pag-ame ni Sonia sa kanilang pakikipag-ugnayan kay Danilo, at ang pangingikil sa akin ay malinaw na nakasulat na sa digital na memorya. Sa pamamagitan ng ilang mabilis na pindot ng aking mga daliri, ipinadala ko ang audio file na yon sa aking lihim na cloud account. Pagkatapos ay, nagpadala ko ng isang maikling mensahe sa isang hindi rehistradong numero. Ang pain ay nakalatag na sa ilalim ng kanilang mga paa. Simulan na natin ang laro.
Ibinalik ko ang telepono sa aking bulsa at dahan-dahang lumabas ng silid pulungan habang hawak ang tray ng champagne, handang harapin ang mga bulong at mapanghusgang tingin ng mga taong walang kaalam-alam na ang kanilang pinatutunguhan ay isang bangin na ako mismo ang naghukay. Mabigat ang hangin sa makikitid na eskinita ng tondo, dala ang amoy ng basang basura at maalat na tubig dagat na tila sumasakal sa bawat hininga. Hawak ko ang aking simpleng bag habang naglalakad sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste ng kuryente. Ang bawat yabag ng aking mga paa ay sinasabayan ng marahang bulong ng gabi. Ngunit alam kong hindi ang hangin ang bumubulong, kundi ang mga mata sa dilim. Naku, Stella! Balita ko ay galing ka sa Marangyang Club kanina? Ang tinig ni Aling Marites ay sumulpot mula sa madilim na sulok ng tindahan, kung saan nakaupo siya kasama ang ilang kapitbahay na tila ba may hinahawakang gintong tsismis. Mabilis kumalat ang balita, Hiya. Sinasabi sa kabilang kalye na natanggal ka raw sa trabaho dahil may nawawalang malaking halaga sa kaha. Totoo ba? Akala ko pa naman ay mabait kang bata. Hindi ko binago ang bilis ng aking lakad. Lumingon ako sa kanya ng bahagya, sapat lamang upang makita niya ang aking mga mata na walang kahit isang bakas ng takot o kahihiyan. Sa mundong ito, ang reaksyon mo ang kanilang pagkain. Kapag nagpakita ka ng kahinaan, lalamunin ka nila ng buo. Aling Marites, ang aking boses ay malamig at pormal. Ang tsismis ay parang usok lamang ng sinunog na plastik, mabaho, nakalalasong himinga at walang silbi. Kung gusto ninyong malaman ang katotohanan, maaari ninyong tanungin ang aking abogado bukas ng umaga. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad patungo sa aming maliit at lumang bahay. Nang makapasok ako, agad kong inilock ang pinto. Isinara ko ang mga bintanang gawa sa kapis upang harangan ang ingay ng kalsada. Ngunit alam kong hindi nito mahaharangan ang dumi ng lipunang nakapaligid sa amin. Pumasok ako sa aking maliit na silid. Inilabas ko ang aking laptop mula sa ilalim ng kama, ang tanghing bagay na may mataas na halaga sa silid na ito. Pinuksan ko ang aking lihim na cloud folder na naglalaman ng mga transaksyon ng Monticello Club. Habang sinusuri ko ang mga numero, isang particular na pangalan ang kumuha ng aking pansin. Sa ilalim ng mga shadow account na ginagamit para sa paglilipat ng pondo, may nakasulat na inisyal, A.M. Isinave ko ang audio recording mula sa aking telepono, patungo sa folder na iyon. Tinitiyak na ang bawat file ay may 3 magkakaibang backup. Ito ang aking kalasag. Ito ang aking sandata. Isang marahas na katok ang biglang yumanig sa salamin ng aking bintana, na sinundan ng isang pamilyar at paos na boses na puno ng galit at impluwensya ng droga. Stella! Buksan mo itong bintana! Alam kong nandyan ka! Si Danilo iyon. Ang kanyang muka ay nakadikit sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinahampas ang kahoy na hamba ng bintana. Huwag mo akong pagtagaguan. Balita ko ay nakakuha ka ng pera bago ka umalis sa club. Ibigay mo sa akin ang share ko. Sabi ni Sonia, marami kang itinagong pera mula sa mga Monticello. Hindi ako sumigaw. Hindi rin ako lumapit sa bintana upang makipag-away sa kanya. Sa halip, pinatay ko ang ilaw ng aking silid upang maging ganap akong anino sa kanyang paningin. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono, inihanda ang kamera sa night vision mode at itinutok ito ng diretso sa kanyang mukha mula sa madilim na sulok ng silid. Stella, kung hindi mo bubuksan ito, didibayin ko ang pintuan ninyo. Pagsigaw ni Danilo habang iwinawagayway ang isang maliit na patalim sa tapat ng bintana. Isusumbong ko sa mga pulis ang kapatid mo. Alam ko kung saan nakatago ang mga droga niya. Bawat salita niya, bawat pagbabanta, at ang kanyang muka na malinaw na nagpapakita ng kanyang pagiging adik ay dahan-dahang naitala sa aking camera. Hinayaan ko siyang sumigaw. Hinayaan ko siyang magwala.
Pinupuno ang basket ng kanyang sariling mga kasalanan. Ngunit biglang natigil ang marahas na paghampas ni Danilo sa bintana. Ang kanyang boses ay tila naputol sa gitna ng kanyang pagsigaw. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpatay ng makina ng isang sasakyan sa tapat ng aming eskinita. Isang marangyang itim na sasakyan na tila isang dambuhalang anino sa gitna ng karaniwang mga tricycle at jeep ang dahan-dahang huminto. Mula rito ay bumaba ang 3 lalaking nakasuit na may matitigas na tindig at malamig na mukha. Ang biglang katahimikan sa labas ng aking bintana ay naging mas mabigat pa kaysa sa ingay kanina. Mula sa siwang ng bintana, pinanood ko ang dula sa labas. Ang 3 lalaking malalaki ang katawan na bumaba mula sa itim na sasakyan ay mabilis na pinalibutan si Danilo. Ang patalim na hawak ng aking dating kasintahan ay dahan-dahang bumaba at ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng tapang ay napalitan ng matinding takot habang nakatitig sa lalaking dahan-dahang lumalapit sa kanya mula sa dilim. Si Don Arturo Montesillo. Ang kanyang maranyang Amerikana ay tila hindi nababagay sa maputik na eskinita ng tondo. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang mapatahimik ang buong paligid. Hinawakan ng isa sa kanyang mga tauhan si Danilo sa balikat, sapat upang mapaluhod ito sa basang semento. Lumapit si Arturo. Tiningnan si Danilo mula ulo hanggang paa na parang tumitingin sa isang basurang nakaharang sa daan. Lalapit ka pa sa kanya? Ang boses ni Arturo ay mababa, halos bulong, ngunit narinig ko ito ng malinaw sa kabila ng nakasarang bintana. At sisiguraduhin kong sa ilalim ng semento ka natitira habang buhay. Umalis ka. Nang bitawan siya ng mga gwardiya, mabilis na tumakbo si Danilo palayo. Hindi man lang nilingon ang kanyang naiwang tsinelas. Lumingon si Arturo sa direksyon ng aking bintana. Alam niyang pinapanood ko siya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aming bahay bago pa man siya kumatok. Binuksan ko ang maliit na bumbilya sa aming sala na nag-iwan ng malamlam at dilaw na liwanag sa aming pagitan. Pumasok siya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nirebisa ang bawat sulok ng aking maliit at lumang tahanan. Hindi ka ba natatakot na pasukin ko ang bahay mo ng ganitong oras, Stella? Tanong niya habang marahang inaayos ang kanyang manggas. Kung papatayin ninyo ako, Don Arturo, hindi ninyo kailangang mag-aksaya ng panahon na pumunta rito ng personal. Sumagot ako habang naglalakad patungo sa maliit na kusina upang ihanda ang tanging mayroon ako. Mas gusto ninyong makita ang reaksyon ng mga tao bago ninyo sila tapusin. Gusto ninyo ng kontrol. Ipinatong ko sa harap niya ang isang tasa ng kape. Walang gatas, walang asukal. Isang purong itim at mapait na likido na umuusok sa malamig na gabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang matigas na muka nang masdan ng tasa. Tila ba naunawaan niya ang mensaheng nakapaloob sa kapaitan nito? Matalas ka pa rin. Kahit na itinapon ka na sa putik ng aking ina. Sabi niya sabay, higop ng kape nang hindi man lang kumukurap ang mga mata. Alam kong may hawak ka. Ang mga financial records ng club na nawawala sa system, alam kong nasa iyo. At alam ko rin kung paano ninyo ginagamit ang club upang magpasok ng mga hindi rehistradong pondo mula sa labas ng bansa, Don Arturo. Sagot ko. Pinalalakas ang aking tindig habang nakatitig sa kanya. Hindi ako pumirma sa papel na yon dahil sumusuko ako. Pumirma ako dahil kailangan kong lumabas sa laro ni na Doña Esperanza upang makita ang buong board. Gusto ko ang tapang mo, Stella. Kaya narito ako. Sumandal siya sa aming lumang upuang kahoy. Ibibigay ko sa iyo ang proteksyon na kailangan mo laban kay Danilo at laban sa aking ina. Walang sinumang makakahawak sa'yo habang nasa ilalim ka ng pangalan ko. At anong kapalit? Ang talino mo, diretsong sagot niya. Gusto kong linisin mo ang mga libro ng Montesillo Group. Gusto kong ikaw ang maging mata ko sa loob ng mga transaksyong hindi ko direktang makita. Tumingin ako sa kanya, tinitimbang ang bawat salita. Gagawa ako ng isang kondisyon, Don Arturo.
Gusto kong iligtas ninyo si Santiago, ang kapatid ko, mula sa drug network ni Danilo. Ibalik ninyo siya sa akin ng ligtas at malayo sa gulo. Natahimik si Arturo. Tinitigan ako na tila sinusukat kung hanggang saan ang aking kayang isakripisyo. Hanga ako sa pagiging makapamilya mo. Kahit na ang pamilyang iyon ang nagdala sa iyo sa ganitong sitwasyon. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang Amerikana, at naglakad patungo sa pintuan. Ngunit bago niya hawakan ang hawakan ng pinto, lumingon siya sa akin ng may malamig na sulyap. Huwag mong isipin na ligtas ka na dahil narito ako, Stella. Ang pinakamalaking kalaban mo ay nasa tabi mo lang. Umalis siya nang hindi naghihintay ng aking sagot. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala habang ang mabigat at mamahaling amoy ng kanyang tabako ay dahan-dahang humalo sa amoy ng lumang kahoy ng aming bahay. Isang permanenteng paalala na ang aking buhay ay pumasok na sa isang mas mapanganib na laro. Ang marangyang mansyon ng mga Monticello ay nagliliwanag sa gabi. Ngunit para sa akin, ang bawat bintana nito ay parang mga matang nagmamasid sa aking bawat hakbang. Tinanggap ko ang utos ni Doña Esperanza na pumunta rito upang tumulong sa paghahanda ng hapunan. Alam kong isa lamang itong paraan upang hiyain ako sa harap ng kanilang mga piling panauhin. Ngunit pumasok ako ng may tuwid na likod at walang kahit isang bakas ng pag-aalinlangan. Sa loob ng malawak na kusina, ang mga katulong ay nagbubulungan, habang ako ay tahimik na nagpupunas ng mga basong kristal. Nagnakaw na nga, may kapal pa ng mukha na bumalik dito. Ang bulong ng isa sa kanila na sapat na upang marinig ko. Ngunit ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Ang mga salita ng mga taong walang kapangyarihan ay walang puwang sa aking mga plano. Nang magsimula ang hapunan, ipinatawag ako ni Sonia sa gitna ng malaking hapagkainan upang mag-serve ng mamahaling alak. Nakaupo si Doña Esperanza sa kabisera, habang si Sonia ay nasa kanyang tabi na may suot na mapang-aping ngiti. Sa tapat nila ay nakaupo si Don Arturo, na tahimik na nagmamasid sa bawat galaw ng aking mga kamay habang isinasalin ko ang pulang likido sa kanyang baso. Habang lumilipat ako sa tabi ni Sonia upang isalin ang kanyang alak, marahan niyang iniunat ang kanyang paa sa ilalim ng aking mahabang palda, na may layuning patirin ako at isaboy ang alak sa aking sarili. Naramdaman ko ang kanyang sapato sa aking bukong-bukong. Sa isang mabilis at kontroladong galaw, ibinalanse ko ang aking katawan. Walang ingay, walang kahit isang patak ng pulang alak na natapon sa pristine na puting lamesa o sa aking simpleng uniforme. Ibinaba ko ang bote ng dahan-dahan sa tabi ng kanyang plato nang walang kahit anong panginginig. Bago pa man makapagsalita si Sonia, tumayo si Arturo. Hinawakan niya ang aking siko at dahan-dahang hinila ang bakanting upuan sa kanyang tabi. "Maupo ka, Stella." Ang malamig at makapangyarihang boses ni Arturo ay nagpatahimik sa buong silid. "Hindi ka dinala rito ng aking ina upang maging katulong sa hapunan, kundi upang maging katuwang ko sa pag-audit ng mga bagong proyekto ng kumpanya." "Arturo!" Ang tinig ni Doña Esperanza ay bumasag sa katahimikan, puno ng galit. "Paano mo nagagawang paupuin sa lamesang ito ang isang napatunayang nagnakaw sa club natin?" Biglang sumabog sa iyak si Sonia. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay habang gumagawa ng eksenang tila ba siya ang pinaka-inaaping nilalang sa mundo. "Tita Esperanza, look at her. She always gets what she wants. Kanina nga po, bago ako bumaba rito, napansin kong nawawala ang diamond necklace na iniregalo ninyo sa akin sa aking kaarawan. I'm sure she stole it again habang nandoon siya sa taas." Tumingin ako kay Sonia ng diretsyo. Walang takot, walang pag-aalala. Isang maliit at mapaglarong ngiti ang dahan-dahang sumilay sa aking mga labi. "Sonia?" Ang aking boses ay malinaw at kalmado, na naging dahilan upang matigil ang kanyang pekeng pag-iyak. "Bakit ko naman kukunin ang kwintas na kasalukuyan mong itinago? Sa loob ng itim na pouch, sa ilalim ng upuan ng driver mo. Gusto mo bang ipakuha natin ngayon kay Don Arturo
upang malaman natin kung sino talaga sa atin ang gustong magnakaw ng sarili mong gamit para lang hiyain ako. Nawalan ng kulay ang mukha ni Sonia. Napanganga si Doña Esperanza habang nakatitig sa kanyang pamangkin na ngayon ay hindi na makapagsalita sa matinding pagkabigla. Hindi nila alam na bago ako pumasok sa kusina, nakita ko ang driver ni Sonia na may hawak na itim na pouch na may tatak ng kanyang alahas. Ipagpatuloy natin ang pagkain. Ang malamig na utos ni Arturo habang tinititigan si Sonia ng may panghahamak. Pagkatapos ng hapunan, habang tinatahak ko ang madilim na pasilyo patungo sa likod ng mansyon upang kunin ang aking mga gamit, narinig ko ang mahinang bulungan mula sa silid-aklatan ng pamilya. Sumilip ako sa bahagyang nakabukas na pinto. Doon, nakatayo si Doña Esperanza sa tabi ng isang lalaking nakasuit na may hawak na makapal na dokumento. Nang humarap ang lalaki sa liwanag, nakilala ko agad ang kanyang muka. Si Attorney Mateo, ang tanyag na abogado ng kalabang pamilya ng mga Montecillo. Ang marahang kalansing ng mga kubyerto sa lamesa na narinig ko kanina ay tila napalitan ng tunog ng paparating na bagyo sa aking isipan. Ang marahang pag-ikot ng bentilador sa loob ng silid-aklatan ay nag-iiwan ng tanging tunog sa gitna ng malalim na gabi. Sa ilalim ng madilim at dilaw na liwanag ng desk lamp, magkatabi kaming nakaupo ni Don Arturo habang binubuklat ang mga makakapal na libro ng pananalapi ng Montecillo Group. Dito, ang aking daliri ay sumunod sa isang linya ng mga numero sa screen ng aking laptop. May 7 milyong piso na inilipat sa isang bogus na kumpanya sa bawat buwan ng nakaraang taon. Ang pirma sa dulo ay kay Doña Esperanza, ngunit ang bank account ay rehistrado sa ilalim ng ibang pangalan. Habang inabot ko ang isa pang folder sa ibabaw ng lamesa, dahan-dahang nagkadikit ang aming mga balikat. Naramdaman ko ang kakaibang init na nagmula sa kanyang katawan na tila ba naging dahilan upang pansamantalang huminto ang aking paghinga. Hindi ko inilayo ang aking sarili, at ganoon din siya. Inabot ni Arturo ang folder bago ko pa ito makuha. Habang ibinababa niya ito sa aking harapan, ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa aking pisingi upang ayusin ang nalaglag na hibla ng aking buhok sa likod ng aking tainga. Tinitigan niya ako ng may matinding lalim, isang pagtingin na puno ng paggalang at lihim na atraksyon na bihira niyang ipakita sa iba. Hindi ka lang matalas, Stella. Ang kanyang boses ay naging mababa at puno ng seryosong tono. Ikaw lang ang tanging tao na nakatitig sa akin ng ganito nang walang balak na pumatay o magnakaw sa akin. Dahan-dahang ibinaba ni Arturo ang kanyang kanang manggas, sapat upang ipakita ang isang malalim at lumang sugat ng bala sa kanyang balikat. Isang permanenteng marka ng pagtatraidor mula sa kanyang nakaraan. Nakuha ko ito mula sa taong itinuturing kong pinakamatalik na kaibigan. Sabi niya habang dahan-dahang tinatakpan muli ang kanyang sugat. Mula noon, wala na akong pinagkatiwalaan. Hanggang sa dumating ka. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, ngunit agad kong pinairal ang aking malamig na isip. Ang emosyon ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa ngayon. Don Arturo, ang aking boses ay nanatiling kalmado habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pinaliligiran ka ng mga taong handang ibenta ang buhay mo para sa kapangyarihan. May lumalabas na impormasyon mula sa loob ng mansyong ito. Pagkatapos ng hapunan, nakita ko si Doña Esperanza na may kausap sa madilim na pasilyo. Naningkit ang mga mata ni Arturo. Sino? Si Attorney Mateo, diretsong sagot ko. Ang abogado ng kalabang pamilya ng mga Montecillo. May hawak silang plano laban sa iyo. Hindi nagulat si Arturo, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas madilim pa kaysa sa gabi sa labas ng bintana. Ang katotohanan ng pagtatraidor ng sarili niyang ina ay tila isang bagay na matagal na niyang alam, ngunit ang marinig ito mula sa akin ay nagbigay ng bagong bigat sa kanyang balikat. Pagkatapos ng aming pagpupulong, naglakad ako pabalik sa aking silid sa mansyon. Ang bawat sulok ng koridor ay tahimik,
Ngunit may kakaibang pakiramdam na tila may bago lang na umalis sa aking daraanan. Mabilis akong pumasok sa aking silid at lumapit sa aking lamesa. Dahan-dahan kong kinapa ang maliit at lihim na compartment sa ilalim ng drawer kung saan ko itinago ang aking decoy USB, ang naglalaman ng mga wad na dokumento na aking inihanda bilang patibong. Wala na ito. Ang aking lihim na USB ay kinuha ng kung sino. Sa halip na matakot, naramdaman ko ang mabilis na pag-ikot ng aking utak. Ang laro ay nagsimula na, at ang magnanakaw ay pumasok na sa aking bitag nang hindi niya nalalaman. Ngunit ang marahang pag-ikot ng bentilador sa library na naiwan sa aking gunita ay tila isang babala na ang panganib ay mas malapit sa akin kaysa sa aking inaasahan. Hindi ko binuksan ang ilaw. Sa halip, nanatili akong nakatayo sa tabi ng pintuan habang pinapakinggan ang marahang kaluskos sa tapat ng aking lamesa. Isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa dilim, nang inginig ang mga kamay habang pilit na binubuksan ang aking drawer. Nang maramdaman ko ang tamang pagkakataon, mabilis kong hinawakan ang braso ng anino at itinulak ito sa pader. Isang mahinang daing ang bumasag sa katahimikan, at nang sumilay ang liwanag ng buwan mula sa bintana, nakilala ko ang mukha ng taong nasa aking harapan. Si Santiago, ang aking kapatid. Pawisan siya, nanginginig ang buong katawan, at ang kanyang mga mata ay nanglalaki sa matinding adiksyon. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang aking decoy USB. Santiago, bakit? Ang aking boses ay hindi sumigaw, ngunit may bigat na tila babawat salita ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng aking sugatang puso. Para sa drogang yan, ibebenta mo ang tanging bagay na nagpoprotekta sa ating dalawa? Ate, sorry! Please, sorry! Umiyak si Santiago, lumuhod sa aking harapan habang naninginig ang kanyang mga labi. Kailangan ko ng pera! Pinagbabantaan ako ng mga tauhan ni Danilo. Sabi nila, kung hindi ko ibibigay sa kanilang USB na ito, papatayin nila ako. Sabi rin ni Attorney Mateo, bibigyan niya ako ng sapat na pera para makalayo rito. Bago ko pa man makuha ang USB mula sa kanyang kamay, isang mabilis na paghawi ng hangin ang naramdaman ko mula sa bintana. Ang lumang salamin ng bintana ay marahas na naitulak. At pumasok si Danilo na may hawak na patalim, may nakatatakot na ngiti sa kanyang labi. Ibigay mo sa amin yan, Stella. Pagsigaw ni Danilo habang itinutok ang patalim sa aking mukha. Akala mo ba ay matatakot ako kay Arturo? Hawak namin ang kapatid mo, at ngayon, hawak na rin namin ang kinabukasan mo. Sinubukan kong humarang sa pinto upang hindi sila makatakas. Tumingin ako kay Santiago. Umaasang may natitira pa siyang pagmamahal para sa akin. Santiago, wag mong piliin ang mga taong sumisira sa buhay mo. Maniwala ka sa akin. Ngunit ang adiksyon ay walang pinipiling dugo. Tumingin si Santiago sa akin nang may takot at kasakiman. Sa halip na lumapit sa akin, marahas niya akong itinulak upang makadaan sila ni Danilo. Tumama ang aking balikat sa gilid ng lamesa. At dahan-dahan akong napaupo sa malamig na sahig. Mabilis silang tumalon palabas ng bintana, patungo sa dilim ng hardin ng mansyon. Bitbit ang decoy USB na aking inihanda bilang patibong. Nakahiga ako sa malamig na sahig ng aking silid. Hindi dahil sa pisikal na sakit ng aking balikat, kundi dahil sa matinding katotohanan na ang kapatid na inialay ko ang aking buong buhay at reputasyon upang protektahan, ay ang tao mismong nagtulak sa akin sa kapahamakan. Ang lubid ng aming pamilya ay tuluyan ng napigtal. Sa gitna ng katahimikan, ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa ay dahan-dahang umilaw at nag-vibrate. Sinagot ko ang tawag. Hawak ko na ang buhay mo, Stella. Ang boses ni Attorney Mateo mula sa kabilang linya ay puno ng mapang-uyam na tagumpay. Nasa akin na ang USB. Bukas ng umaga, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa korte laban kay Arturo.
Kung ayaw mong makita ang bangkay ng kapatid mo na lumulutang sa ilog. Ibinaba niya ang tawag. Nanatili akong nakaupo sa sahig habang ang tunog ng sirang bintana na patuloy na hinahangin ay tila isang malamig na paalala na wala na akong puwang para sa awa. Ang mahinang tunog ng kutsara na sumasagi sa gilid ng tasa ng kape ang tanging bumasag sa katahimikan sa pagitan namin. Sa loob ng isang tahimik at tago na cafe sa labas ng lungsod, nakaupo ako sa tapat ni Attorney Mateo. Suot niya ang isang mamahaling Amerikana, may malinis na gupit at isang ngiti na tila bagawa sa pinong porselana. Maganda tingnan, ngunit madaling mabasag kapag hinawakan ng katotohanan. Gusto lang kitang tulungan, Stella. Ang boses ni Mateo ay puno ng maling lambing. Na tila ba isa siyang bayani na bumaba mula sa langit upang iligtas ako. Alam ko kung gaano kadelikado si Arturo. He is a monster, Stella. Huwag mong hayaang gamitin kanya sa kanyang mga madidilim na transaksyon. Hindi ka nararapat sa mundong yon. Inilapag niya sa aking harapan ang isang makapal na dokumento. Isang kasulatan na nag-aakusa kay Don Arturo ng human trafficking at smuggling sa loob ng Monticello Club. Isang pirma mo lang dito at ako na ang bahala sa iyo at sa kapatid mo. Patuloy ni Mateo habang dahan-dahang hinahawakan ang aking nanginginig na kamay sa ibabaw ng lamesa. I'll give you a new life, far away from here. Kakalabanin natin si Arturo gamit ang batas. Tumingin ako sa kanya, dahan-dahang pinayagan ng aking mga mata na mapuno ng luha. Isang marahang panghinginig ang pinadaan ko sa aking balikat. Ang aking mukha ay napalitan ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Ang unang pagkakataon na nakita akong mahina. Ngunit ito ang aking pinakamahusay na pag-arte upang pasukin ang kanyang laro. Pero, paano si Santiago? Ang aking boses ay nanginghinig. Dahan-dahang pumatak ang isang butil ng luha sa aking pisingi. Kapatid ko pa rin siya, kahit na sinira niya ang buhay ko. Natatakot ako na kung pirmahan ko ito, baka saktan ninyo siya o saktan kami ni Arturo. Ngumiti si Mateo ng mas malawak. Nakita ko ang tagumpay sa kanyang mga mata. Akala niya ay tuluyan na niyang nawasak ang aking katatagan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Stella. Ligtas ang kapatid mo sa mga tauhan ko habang nakikipagtulungan ka sa akin. Pampalubag loob niya habang iniabot ang kanyang mamahaling panyo. Trust me. Pinunasan ko ang aking pisingi gamit ang kanyang panyo. Ngunit sa likod ng aking mga nakayukong mata, ako ay lihim na nagmamasid. Sa labas ng cafe, may isang itim na sasakyan na naghihintay. At sa loob nito ay nakita ko ang pamilyar na anino ng isang babaeng nakasuot ng piring na sombrero, si Sonia. Sila ay magkasama. Kailangan ko ng oras hanggang bukas na umaga, Attorney Mateo. Bulong ko. Nagpapakita ng huling pag-aalinlangan. Kailangan kong matiyak na walang hinala si Arturo bago ako umalis sa mansyon. Sige, Stella. I'll give you until tomorrow morning. Tumayo si Mateo, inayos ang kanyang Amerikana ng may kumpiyansa. Huwag kang gagawa ng anumang maling desisyon kung gusto mo pang makitang humihinga ang kapatid mo. Nang umalis si Mateo, ang aking nanginhinig na balikat ay biglang naging matigas at tuwid. Ang mga luha sa aking pisingi ay tuluyang natuyo, at ang aking mukha ay napalitan ng isang malamig at nakatatakot na katahimikan. Inilabas ko ang aking telepono mula sa bag, isang simpleng telepono na may hindi rehistradong SIM card. Dinalial ko ang numero ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. Magandang araw! Ang aking boses ay patag, walang kahit isang bakas ng takot o emosyon. Gusto ko pong mag-ulat ng isang malaking transaksyon ng illegal na droga na magaganap ngayong gabi sa isang abandonadong bodega sa Tondo. Ang mga pangunahing sangkot ay sina Danilo at Santiago. Opo, kasalukuyan silang naroroon. Ibinaba ko ang telepono at dahan-dahang ibinalik ito sa aking bag. Ang tunog ng kutsara na sumasagi sa gilid ng aking tasa ng kape na natira sa lamesa ay tila isang babala na ang unang hakbang ng aking paghihigante
ay opisyal nang nagsimula. Malamig ang simoy ng hangin na nagmumula sa Manila Bay. Ngunit mas malamig ang pakiramdam sa aking dibdib habang nakatayo sa dilim ng isang eskinita sa Tondo. Mula sa aking pwesto, sa ilalim ng sirang poste ng kuryente, pinapanood ko ang pagdating ng 3 walang tatak na van ng PDEA na dahan-dahang pumaligid sa abandonadong bodega sa tapat ng kalsada. Walang ingay. Ang mga ahente na may suot na tactical gear ay mabilis na pumasok sa loob. Paglipas ng ilang sandali, ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng marahas na sigawan sa loob ng bodega na sinundan ng tunog ng pagtakbo ng mga tao at pagkalampag ng mga bakal. Nang bumukas ang malaking pintuan ng bodega, hila-hila ng mga ahente si Danilo na nagpupumiglas at sumisigaw ng mga pagmumura habang ang kanyang mukha ay puno ng putik. Kasunod niya si Santiago, ang aking kapatid, na umiiyak at halos hindi makatayo dahil sa matinding takot. Habang isinasakay si Santiago sa likod ng van ng pulis, lumingon siya sa paligid. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste, nagtagpo ang aming mga mata. Ate! Ate Stella, tulungan mo ako! Ang kanyang pagsigaw ay puno ng pighati. Ang kanyang mga kamay na may posas ay pilit niyang iniuunat sa aking direksyon. Ate, please! Iligtas mo ako! Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Walang isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata at ang aking mukha ay nanatiling parang bato. Batid kong ito lamang ang tanging paraan upang iligtas ang kanyang buhay mula sa adiksyon at upang ilayo siya sa kapangyarihan ni Mateo. Sa loob ng kulungan ng gobyerno, ligtas siya mula sa mga mamamatay tao ni Mateo. Doon, wala nang makakagamit sa kanya bilang instrumento ng pangingikil. Dahan-dahang umalis ang mga van ng pulis, dala ang aking kapatid patungo sa kanyang bagong simula, ang kanyang pagbabayad sa batas. Habang naglalakad ako pabalik sa kalsada, nanginginig na tumunog ang aking telepono sa aking bulsa. Si Attorney Mateo. Sinagot ko ito. Anong ginawa mo, Stella? Ang boses ni Mateo ay puno ng matinding galit at pagkalito, halos sumisigaw sa kabilang linya. Bakit may mga ahente ng PDEA roon? Santiago was arrested! Wala na akong hawak sa kanya. Paano mo nagawang ipakulong ang sarili mong kapatid? Isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mas ligtas ang kapatid ko sa loob ng kulungan kaysa sa tabi mo, Attorney Mateo. Na yung wala ka ng hawak na baraha laban sa akin, ikaw, kailan ka makukulong? Ibinaba ko ang tawag bago pa man siya makasagot muli. Isang mainit na kamay ang dahan-dahang ipinatong sa aking balikat mula sa likuran. Lumingon ako at nakita ko si Don Arturo, na tahimik na nakatayo sa aking tabi. Walang kahit isang salita ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang paghawak sa aking balikat ay sapat na upang maramdaman ko ang kanyang suporta sa aking brutal, ngunit tamang desisyon. Habang naglalakad kami patungo sa kanyang sasakyan, nakatanggap ako ng isang email mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Binuksan ko ito sa aking telepono. Naglalaman ito ng mga malilinaw na larawan ni Sonia at Attorney Mateo na magkasama sa isang tago na restauran, may hawak na mga dokumento ng kumpanya at tila nagpaplano ng susunod nilang hakbang sa gaganaping pulong ng mga direktor bukas. Ang unti-unting paglalaho ng tunog ng sirena sa kalayuan ay tila isang hudyat na ang pinal na labanan ay bukas na magaganap. At handa na akong sunugin ang kanilang mundo. Ang marahang bulong ng hangin sa labas ng lihim na safe house sa Makati ay tila nagpapadama ng kapayapaan na hindi tugma sa bagyong paparating sa aming buhay. Sa loob ng silid na ito, kung saan tanging kami lamang ni Don Arturo ang naroroon, inilapag ko ang aking laptop at ang mga makakapal na folder na naglalaman ng katotohanan. Ito ang tunay na mga dokumento ng pananalapi, Don Arturo. Ang aking boses ay seryoso habang ipinapakita ko ang mga spreadsheet sa screen. Pinatutunayan dito na si Doña Esperanza ang utak sa likod ng huwad na transaksyon ng club. Ginamit niya ang mga bogus na kumpanya
Upang magpasok ng pera na kalaunan, ay nililinis ng law firm ni Attorney Mateo. Tiningnan ni Arturo ang mga dokumento ng may matinding konsentrasyon. At ang USB na nakuha ni Mateo mula sa kapatid mo, isang maliit at mapaglarong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang USB na yon ay isang patibong. Naglalaman ito ng isang nakatagong ransomware program. Sa sandaling isaksak yon ng mga eksperto ni Mateo sa kanilang pangunahing server upang kunin ang mga file, otomatikong mai-infect ang kanilang buong system. Ilalock at buburahin nito ang kanilang sariling database ng mga illegal na transaksyon. Tumingin sa akin si Arturo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkamangha. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang ganap na pagpapasakop ng kanyang pag-aalinlangan sa aking talino. Stella, ikaw ay isang mapanganib na babae. Sabi niya nang may mahinang tawa na puno ng paggalang. Natuto lang ako sa mga taong gustong sumira sa akin, Don Arturo. Inilabas ko ang isang pormal na kasunduan mula sa aking bag at inilapag ito sa kanyang harapan. Bago tayo magtungo sa pulong bukas, gusto kong pirmahan mo ito. Isang kasulatan na pormal na nagpapawalang bisa sa anumang utang ng aking pamilya sa mga Montesillo at nagpapahayag na wala na kaming utang na loob sa inyo. Kinuha ni Arturo ang pluma. Tinitigan niya ako ng matagal. Tinitimbang ang aking desisyon na tuluyang lumayo sa kanyang mundo kapag natapos na ang lahat ng ito. Pinirmahan niya ang papel nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng bukas, malaya ka na, Stella. Inabot niya sa akin ang papel habang ang kanyang boses ay naging mababa at puno ng emosyon. Wala ka ng anumang obligasyon sa pamilya ko. Pero, sana piliin mo pa ring manatili sa tabi ko. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil gusto mo. Napatitig ako sa kanya. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita sa aking puso. Ngunit bago ako makapagsalita, ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa ay bumasag sa aming pagitan. Sinagot ni Arturo ang tawag mula sa kanyang sekretaryo. Ginoong Arturo! Ang boses ng sekretaryo sa kabilang linya ay puno ng kaba at nagmamadali. Pumasok na po si Doña Esperanza at si Attorney Mateo sa boardroom. Kasama nila ang mga miyembro ng media at ang iba pang mga direktor ng kumpanya. Handa na silang ilabas ang mga dokumento laban sa inyo. Ibinaba ni Arturo ang telepono. Kinuha niya ang kanyang mga dokumento at inilagay ito sa loob ng kanyang leather briefcase. Ang tunog ng mahigpit na pagsasara ng kandado ng katad na briefcase ni Arturo ay tila isang pinal na hudyat na ang pinto ng aming paghahanda ay sarado na. At oras na upang harapin ang aming mga kalaban. Ang sunod-sunod na pagputok ng liwanag mula sa mga kamera ng media ang sumalubong sa amin sa labas pa lamang ng boardroom ng Montesillo headquarters. Sa loob, ang mga direktor at stockholder ng kumpanya ay abala sa mabilis na bulungan habang si Doña Esperanza ay nakaupo sa kabisera, may suot na marangyang ngiti ng tagumpay. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Attorney Mateo. Hawak ang decoy USB na tila ba ito ang kanyang gintong tropeyong wawasak sa aming kinabukasan. Mayroon kaming sapat at hindi matututulang ebidensya. Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kumpiyansa sa harap ng mga mamamahayag. Na si Don Arturo at ang kanyang kasabwat na si Stella ay nagsagawa ng malawakang pagnanakaw at corporate fraud sa loob ng Montesillo Group. Sa tapat ng pintuan, dahan-dahan naming itinulak ni Arturo ang malaking double doors. Pumasok kaming dalawa ng magkasabay, suot ang mga pormal na kasuotan na nagpapakita ng ganap na otoridad. Ang aming tuwid na tayo at malamig na mukha ay sapat na upang mapatahimik ang buong boardroom sa loob ng isang saglit. How dare you show your face here, Stella? Tumayo si Sonia. Itinuro ako ng kanyang nanginginig na daliri habang sumisigaw sa harap ng mga camera. You're a thief, isang kriminal na nagnakaw ng mga file ng kumpanya para ibenta sa labas. Hindi ko binago ang bilis ng aking hakbang. Naglakad ako patungo sa pangunahing projector ng boardroom, habang si Arturo ay dahan-dahang umupo sa kanyang upuan sa tapat ng kanyang ina.
Huwag ka muna masyadong magsalita, Sonia. Baka mapahiya ka sa harap ng media. Ang aking boses ay malinaw at patag na nagdulot ng kaba sa mukha ni Mateo. Mukhang hindi pa alam ng kasama mo na ang USB na hawak niya ay walang laman, kundi isang virus. Ipinakita ko sa malaking screen ang kasalukuyang estado ng network ng law firm ni Mateo. Isang dambuhalang pulang babala ang lumabas sa screen. Database locked and deleted. Nawalan ng kulay ang mukha ni Mateo habang nakatitig sa kanyang tablet. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang mapagtantong ang kanyang buong database ng mga illegal na transaksyon ay tuluyan ng nabura. At para sa inyo, Doña Esperanza, ipinalit ko sa screen ang mga tunay na audit report ng kumpanya. Ang tunay na tanong ay, bakit bilyon-bilyong piso ang nawawala sa pondo ng club na direktang napupunta sa inyong personal na mga account? Pondo na pinatunayan ng mga dokumentong ito na ginamit ninyo upang pondohan ang illegal na drug network ni Danilo sa Tondo? Gumabok ang bulungan sa buong silid. Ang mga stockholder ay tumayo sa matinding galit, habang si Doña Esperanza ay natigilan. Hawak ang kanyang dibdib, habang pilit na humihinga sa matinding kahihiyan. Hiya! Sa harap ng mga kamera na patuloy na kumukuha ng kanyang larawan. Bumukas muli ang pintuan ng boardroom at pumasok ang 5 ahente ng NBI, National Bureau of Investigation. Inilabas ng namumunong ahente ang isang opisyal na warrant of arrest. Attorney Mateo, arestado ka sa krimen ng wiretapping, corporate espionage at pang-inikil. Ang malamig na deklarasyon ng ahente habang dahan-dahang inilalagay ang posas sa mga kamay ng abogado. Nang dahan-dahan ng hila-hila ng mga ahente, si Mateo palabas ng silid, marahas siyang nagbiglas. Lumingon siya kay Arturo nang may mga matang puno ng kabaluan at galit at sumigaw sa harap ng lahat. Akala mo ba nanalo ka, Arturo? Ang tunay na pumatay sa ama mo ay hindi ako, kundi ang sarili mong ina. Natahimik ang buong boardroom. Natigil si Arturo sa kanyang upuan. Ang kanyang buong katawan ay naging matigas habang nakatitig sa kanyang ina na ngayon ay tuluyan ng napayuko sa lamesa. Ang sunod-sunod na pagputok ng liwanag mula sa mga kamera ng media ay patuloy na lumikha ng nakatutulig na ingay na nag-iwan ng isang dambuhalang lihim na ngayon ay tuluyan ng sumabog sa aming harapan. Ang marahang tunog ng paglapat ng trangka ng pinto sa maliit na silid sa tabi ng boardroom ang naghudyat ng ganap na paghihiwalay ni na Arturo at Doña Esperanza mula sa mundo ng kapangyarihan. Sa loob ng silid na yon, hinarap ni Arturo ang kanyang ina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila mas mabigat pa kaysa sa hatol ng korte. Hindi makapagsalita si Doña Esperanza. Ang kanyang nanginghinig na mga kamay at ang kanyang mukha na tuluyang nawala ng bakas ng dugong maharlika ay sapat na upang patunay ang totoo ang ibinunyag ni Mateo. Nawalan siya ng kapangyarihan, ng ari-arian, at higit sa lahat, ng kanyang anak. Sa labas ng pasilyo, naglalakad ako bitbit ang aking mga personal na gamit nang biglang sumalubong sa akin si Sonia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At sa isang mabilis na pagkakataon, ay itinaas niya ang kanyang kamay upang saktan ako. Naramdaman ko ang mabilis na paghawi ng hangin mula sa kanyang palad. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang kamay sa aking pisingi, mabilis kong hinawakan ang kanyang bukong-bukong ng kamay ng may matinding lakas. Ang aking hawak ay tila bakal na nagpagapang ng takot sa kanyang buong katawan. Huwag mo nang susubukang hawakan ako muli, Sonia. Ang aking boses ay malamig at puno ng babala habang dahan-dahan kong itinutulak ang kanyang kamay pababa. Wala na si Doña Esperanza upang protektahan ka. Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin kong susunod ka kay Mateo sa kulungan ngayong gabi. Napaatras si Sonia. Takot na takot sa aking mga mata at mabilis na tumakbo palayo nang hindi na muling lumingon. Paglipas ng ilang sandali, lumabas si Arturo mula sa silid. Lumapit siya sa akin at inabot ang opisyal na kasulatan na nagpapawalang bisa sa lahat ng utang ng aking pamilya. Malaya na ako.
Wala nang anumang tanikala ng utang na loob ang nagbibigay sa akin sa kanilang pamilya. Salamat, Stella, sabi niya habang may seryosong tingin sa kanyang mga mata. Gusto kong manatili ka sa tabi ko bilang bagong Chief Financial Officer ng Montesillo Group. Kailangan ko ng isang taong may talino at katapatan na tulad mo upang pamunuan ang pagbabago ng kumpanyang ito. Tiningnan ko ang papel ng aking kalayaan bago ko ibinalik ang aking tingin kay Arturo. Tatanggapin ko ang alok mo, Don Arturo. Sumagot ako nang may ganap na kapangyarihan sa aking boses. Ngunit sa ilalim ng aking sariling mga kondisyon, hindi ako magiging tauhan mo. Magiging katuwang mo ako ng may pantay na karapatan at ang aking desisyon sa pananalapi ng kumpanyang ito ang magiging pinal. Isang ngiti ng tunay na paggalang ang sumilay sa mukha ni Arturo. Kasunduan, magkasabay kaming lumabas ng gusali. Naglakad sa ilalim ng sikat ng araw ng Maynila. Magkahawak kamay bilang mga pinuno ng aming sariling kapalaran. Paglipas ng isang linggo, nakaupo ako sa loob ng aking bagong opisina bilang CFO. Dahan-dahan kong kinuha ang aking lumang ID card ng club at itinapon ito sa basurahan. Isang simbolo na ang aking nakaraan ay tuluyan ng natapos. Ngunit bago ko simulan ang aking trabaho, pumasok ang aking sekretaryo dalang isang formal at makapal na sobre na may selyo ng Korte Suprema ng Pilipinas tungkol sa kaso ng lupain ng aking pamilya sa probinsya. Isang bagong lihim ang muling kumatok sa aking pinto. Ang marahang tunog ng paglapat ng trangka ng pinto ng aking opisina pagkatapos umalis ng sekretaryo ay tila isang babala na ang aking paglalakbay ay hindi pa tuluyang nagtatapos. Ang marahang hampas ng mga alon sa pampang ng Manila Bay ay tila isang oyayi ng kapayapaan na dahan-dahang nagpapakalma sa aking pagod na diwa. Sa loob ng silid ng pasilidad ng rehabilitasyon, nakaupo ako sa tapat ng aking kapatid na si Santiago. Mas malinis na ang kanyang hitsura ngayon. Mas may kulay ang kanyang mga pisngi. At wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay na dulot ng adiksyon. Ate, sorry po sa lahat. Ang boses ni Santiago ay naninghinig, lumuluha, habang nakayuko sa aking harapan. Inisip ko na pinabayaan mo na ako. Pero ngayon ko lang naintindihan na kung hindi mo ako ipinakulong, baka patay na ako ngayon dahil kay Danilo. Tiningnan ko siya ng may malalim na pagmamahal. Ngunit nanatiling tuwid ang aking mukha. Walang galit sa aking mga mata, kundi isang tahimik na pag-asa. Ang pagpatawad, Santiago, ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap sa mga maling gawa. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may bigat ng aral. Ipinakulong kita dahil mahal kita, at gusto kong matutunan mong maging responsabale sa sarili mong buhay. Ang pag-ibig ay hindi laging pagtatakip sa kasalanan, kundi ang paggabay sa tao patungo sa tamang landas. Pagkatapos ng aking pagbisita, dumaan ako sa lumang komunidad ng Tondo upang tuluyang ayusin ang pagbebenta ng aming lumang bahay. Habang naglalakad ako sa eskinita, nakita ko si Aling Marites na nakaupo sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ako nagawang tinitigan ng may panghahamak. Agad siyang nag-iwas ng tingin at pumasok sa kanyang bahay sa matinding kahihiyan. Ang paggalang na aking nakuha sa pamamagitan ng aking tagumpay ay tuluyan ng nagpatahimik sa kanilang mga bulong. Doon ko nahanap ang ganap na kapayapaan sa aking puso. Sa paglubog ng araw, nagkita kami ni Don Arturo sa tabing dagat. Ang kulay kahel na langit ay dahan-dahang nagbibigay daan sa dilim ng gabi. Ngunit ang aming mga puso ay nananatiling maliwanag. Nahanap mo na ba ang kapayapaang hinahanap mo, Stella? Tanong ni Arturo habang nakatitig sa akin ng may paghanga. Opo, Arturo. Sumagot ako habang nakangiti sa dambuhalang langit. Ang pagpatawad ay hindi para sa kanila na nanakit sa akin. Ang pagpatawad ay para sa aking sariling katahimikan upang tuluyan kong maiwan ang nakaraan. My life is finally mine now. Walang sinuman ang muling makakapagsabi kung magkano ang halaga ng aking dangal. Para sa mga tagapakinig na sumubaybay sa aking laban,
Ang aking kwento ay nag-iiwan ng isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ng isang babaeng Pilipina ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis bilang isang biktima, kundi sa kanyang kakayahan na tumayo ng may dignidad, gamitin ang kanyang talino upang labanan ang kawalan ng katarungan at piliing maging responsabale sa sarili niyang kaligtasan at tagumpay. Naglakad kami ni Arturo nang magkahawak kamay sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, habang ang marahang hampas ng mga alon sa pampang ay patuloy na nagdadala ng pangako ng isang bukas na hindi na kailanman muling magiging madilim. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa Manila Bay at unti-unting pinapawi ng hangin ng gabi ang mga bakas ng nakaraan, nawa ay nahanap na rin ni Stella ang kanyang ganap na kapayapaan sa kanyang bagong simula. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa huling bahagi ng ating paglalakbay. Habang sinusulat ko ang kwentong ito, may mga gabi na hindi ako makatulog. Lalo na nang marating ko ang bahagi kung saan marahas na itinulak ni Santiago ang sarili niyang kapatid na si Stella sa malamig na sahig upang piliin ang droga at ang kasamaan ni Danilo. Napakasakit isipin na ang taong inalayan mo ng iyong buong buhay at dangal ay siya palang unang magkakanulo sa'yo sa dilim. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong sugat ng buhay na madalas nating makita sa ating paligid. Isang paalala na ang tunay na buhay ay puno ng mahihirap na desisyon na nangangailangan ng matinding talino at lakas ng loob. Gaya ng isang tumpak na pag-audit sa pananalapi, minsan, sa buhay ay kailangan nating suriin ang ating mga pinapahalagahan. Kailangan nating burahin ang mga lumang utang na nagpapabigat sa atin at dahan-dahang alisin ang mga taong nagdudulot lamang ng kapahamakan upang mahanap natin ang ating tunay na halaga sa ilalim ng sikat ng araw. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Stella na ipakulong ang sarili niyang kapatid na si Santiago upang mailigtas ito sa adiksyon at sa mga kamay ni Mateo? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, gagawin ninyo rin ba ang ganoong kabrutal, ngunit tamang sakripisyo? Saan nawa kayo naruroon ngayon habang pinapakinggan ang kwentong ito? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya, nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho, o simpleng nakatitig sa kawalan habang nag-iisip ng sarili ninyong mga laban sa buhay. Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba, dahil dito ay laging may nakikinig sa inyo nang walang anumang panghuhusga. Huwag niyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang ating kwento kung ito ay nag-iwan ng inspirasyon sa inyong puso. Nawa ay patuloy kayong maging matatag, mamuhay ng may dignidad, at maging reyna ng inyong sariling tadhana. Patuloy tayong magtiwala sa bagong umaga. Pamagat ng kwento, ang presyo ng karangalan paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay kafang-isip lamang na nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Puso TV.